Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagpulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock ay ipaalala ng ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo na sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 2, talatang 11. Ito po ang sinasabi, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kaniyang sambahayan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, malapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Sa bawat panahon, sa iyo namin nahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Aming dinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. O Diyos na dakilang manggagamot, ipadama mo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Hipuin mo po ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo sila ng lakas, ng kapayapaan,
at pag-asang nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Palakasin mo ang loob ng kanilang mga mahal sa buhay at gawing daluyan ng iyong habag ang mga doktor at tagapag-alaga. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang trabaho ngayong umaga. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at sa bawat gawain ng kanilang mga kamay. Ingatan mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo ng karunungan sa pagpasya, sipag sa paggawa, at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang kanilang trabaho upang maparangalan ka at maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa kapwa. Amin hing inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya na mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, O Diyos. Ama namin, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa tahanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw sa pangulila, at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo ang aming mga kapatid nito, Panginoon, na nasa Middle East, lalo-lalo na, Panginoon, dahil nagkaroon ng kaguluhan doon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng away ang bawat bansa. Kaya, O Diyos, sa iyo namin inilalapit ang aming mga kapatid na ito na nabigay ng alanganin ang kanilang buhay dahil sa away ng magkapanig magkaibang bansa, ang US, Israel, at Iran, Panginoon. At ang iba, O Diyos, ay nadadamay na lamang dahil sa mga kaaway na naroon nagtagpo-tagpo, Panginoon. Kaya dalangin ko, Diyos, na ikaw ang mag-ingat sa aming mga kababayan, lalong-lalo sa iyong mga anak na naroon, Panginoon. Ingatan mo din ang kanilang pamilya, O Diyos, na naiwan dito sa Pilipinas, at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila ay nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Amin ding itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Diyos ng mga bansa, aming idinadalangin ang bansang Pilipinas. Pagkalooban mo po kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malasakit sa mamamayan, at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkahati-hati. Itanim mo ang katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa aming bayan. Gabayan mo kami bilang isang sambahayanan na lumakad ayon sa iyong kalooban. Inilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang sobrang taas ng mga bilihin. Naway ikaw ang mag-intervene, Panginoon, para sa mga anak mong mahihirap na mga nasaraylayan ng aming lipunan. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin na nasilaylayan ng lipunan. Mawaing Diyos, lingapin mo po ang mga mahihirap, ang mga nagugutom, ang mga walang tirahan, yung mga inaapi at nakakalimutan ng lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa kapag ang mundo ay tumatalikod. Pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, dignidad, at pagkakataon. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang mga instrumento na iyong awa at pagmamahal. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
tuloy po kayo. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid. Tuloy po kayo. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at taga-ibang bayan, kundi mga kababayan na ng mga banal sa kabilang sa sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, ang mensaheng ito ni Apostol Pablo ay nagbibigay ng napakalalim na katotohanan tungkol sa ating pagkakakilanlan sa Diyos. Noon ang mga hintil o ang mga hindi kabilang sa bayan ng Israel ay itinuturing na hiwalay sa pangako ng Diyos. Para silang mga dayuhan ba? Walang bahagi sa tipan. Walang pag-asa. At tila malayo sa presensya ng Diyos. Ngunit dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, ang dating malayo ay napalapit sa Diyos. No? Napalapit sa Diyos. Ang mga tao na dati ay itinuturing na hindi kabilang ay tinanggap at ginawang bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi na sila estranghero o bisita lamang. Sa halip, sila ay naging kababayan ng mga banal at tunay na miyembro ng sambahayan ng Panginoong Hesukristo. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi batay sa lahi, mga kapatid. Hindi batay sa lahi. Hindi rin batay sa kultura o sa pinagmulan, kundi sa biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pagiging bahagi ng sambahayan ng Diyos ay nangangahulugan na mayroon tayong bagong pagkakakilanlan. Tayo ay hindi na nag-iisa ngayon, mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay. Mayroon tayong espiritual na pamilya, ang iglesia, kung saan tayo ay nagmamahalan, nagtutulungan, at sama-samang lumalago sa pananampalataya. So ang bawat mananampalataya ay may lugar at layunin sa loob ng pamilya ng Diyos. Ang talatang ito, mga kapatid, ay paalala rin na ang Diyos ay Diyos ng pagtanggap at pagkakaisa. Sa mundo na madalas nahahati dahil sa lahi, dahil sa wika, at dahil sa kultura, ipinapakita na Ebanghelyo na sa Diyos ay mayroong tunay na pagkakaisa. Lahat ng lumalapit kay Kristo ay tinatanggap at ginagawang bahagi ng kaniyang kaharian. Ito ang magandang balita ng Ebanghelyo, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay bukas para sa lahat. Sa ating paglalagaw ngayong umaga, mga kapatid, sa ating buhay ngayon, ang Efeso 2:19 ay nag-aanyaya na sa atin na mamuhay bilang tunay na miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, nito ay mamuhay sa pagmamahal, mamuhay sa pagpapatawad,
at pagkakaisa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Dapat nating ipakita sa iba ang kabutihan ng Diyos upang ang mga taong pakiramdam nila ay dayuhan o hindi kabilang ay maramdaman na sila rin ay may lugar sa pamilya ng Diyos. Ang mensahe sa Efeso 2:19 ay isang mensaheng puno ng pag-asa at pagtanggap. Pinapaalala nito sa pamagitan ni Kristo Jesus na tayo ay hindi nahiwalay sa Diyos. Tayo ay kanyang tinanggap, minahal at ginawang bahagi ng kanyang banal na pamilya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may pananampalataya, pagkakaisa at pasasalamat sa biyayang kanyang ibinigay. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat sa paalala na sa pamamagitan ni Jesucristo ay hindi na kami mga dayuhan o taga-ibang bayan, kundi kabilang sa iyong sambayanan at kababayan ng mga banal. Tunay ngang napakalaki ng iyong biyaya at pag-ibig para sa amin. Panginoong Hesus, tulungan mo po kaming mamuhay bilang tunay na bahagi ng iyong pamilya, O Diyos. Naway makita sa aming mga salita, sa aming mga gawa, at sa aming pakikitungo sa kapwa ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, at iyong kapatawaran. Turuan mo kaming magmahal, maglingkod, at magkaisa bilang magkakapatid kay Kristo. Dalangin din namin na ang mga katotohanang aming narinig at nauunawaan ay manatili sa aming mga puso at gabayan kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming patuloy na lumapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po sa iyong presensya, sa iyong salita, at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, parangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.